Alam nyo, may isang malaking kabalintunaan dito sa Pilipinas. Isang bagay na parang ang hirap intindihin. Paano nangyayari na sa isang bansang agrikultural, sobrang mahal ng pagkain? Pero yung mga magsasaka natin, sila pa yung laging lugi. Yan yung hamon na susubukan nating intindihin ngayon. Ito mismo yung tanong na nasa sentro ng buong krisis sa agrikultura natin. At hindi ito problema lang ng mga nasa bukid ha. Problema to ng bawat isa sa atin. Kasi apektado ang laman ng plato ng bawat pamilyang Pilipino. So ano ba yung pinakasimptomas? Simple lang. Ang dami nating plano. Ang daming seminar, ang daming training. Puro drawing ika nga. Pero yung tulay mula sa plano, papunta doon sa lupa sa mga magsasaka, sira, putol. Kaya kahit anong training ang gawin, pagkatapos, wala na. Walang gumagabay, walang boots on the ground na sumusuporta sa kanila sa araw-araw. Okay, sige. Para mas maintindihan natin, himay-himayin natin. Ano ba talaga yung diagnosis? Bakit sira ang sistema? Unang-una, nagsisimula ang lahat sa numero, 3.3 milyon. Ano yan? Yan yung tinatayang bilang ng mga ghost farmer sa listahan ng gobyerno. Ibig sabihin may 3.3 milyong pangalan dyan na posibleng doble, lumipat na ng trabaho o pumanaw na. So ang problema, hindi natin alam kung sino ba talaga ang tunay na magsasaka. At dahil dyan sa magulong listahan na yan, yung tulong na para sana sa kanila, katulad ng fuel subsidy, saan napupunta? Nawawala sa sistema, hindi tumatama sa target. Kasi, paano mo naman tutulungan yung tao kung hindi mo nga sila mahanap sa listahan, di ba? Okay, heto pa. Tingnan nyo tong comparison na to. Sa Taiwan, isipin nyo, bawat isang agricultural worker, 8 magsasaka lang ang alaga niya. Dito sa atin, ang target pa lang to ha, isang worker para sa 500 magsasaka. 500? Grabe yung agwat. Kadalasan, sa totoong buhay, mas malala pa dyan. At eto na yung resulta ng lahat ng yan. Tingnan nyo yung nangyari sa fuel subsidy para sa mga mangingisda. Noong 2023, may 400 million pesos pa yan. Ngayong 2024, bumagsak sa 75 million. At sa susunod na mga taon, wala na. Zero. As in wala. Sabi nga sa Senado, sa panahong kailangan nila ng tulong kasi may bagyo, doon pa mismo tinanggal. So ano talaga ang pinakaugat ng lahat ng to? Simple lang, isang malaking disconnect, isang accountability gap. Parang magkaibang mundo ang tinitirhan ng mga gumagawa ng polisiya at ng mga taong nasa lupa. Madalas, yung mga nasa itaas, hindi nila ramdam o nakikita yung totoong kalagayan sa baba. At ito yung pinakakongkretong epekto niyan, 2 piso. Sa atin, barya lang yan, di ba? Pero sa isang magsasaka, itong 2 pisong pagkakaiba sa presyo ng palay kada kilo, yan ang desisyon kung may ipapakain ba sila sa pamilya nila, kung kaya pa ba nilang magsaka ulit, o kung kailangan na nilang isuko at ibenta ang lupa nila. Ganyan kabigat ang 2 piso. Sige, medyo mabigat yung diagnosis no? Pero huwag tayong tumigil dyan. Kung may sakit, may lunas. Ano ngayon yung reseta? Paano natin to gagamutin? Ang solusyon, nakabase sa 2 panukalang batas. Isipin nyo, parang two-pronged attack. Yung una, palakasin yung mga technical expert, yung mga tutulong sa kanila. Yung pangalawa, palakasin yung mga magsasaka mismo sa pamamagitan ng pag-oorganisa sa kanila. Sabay na aayusin mula sa ugat. Okay, yung unang reseta, PAFIA. Ano to? Ang goal nito ay gawing profesional yung mga extension worker natin. Kasi sa ngayon, marami sa kanila casual lang, walang kasiguraduhan sa trabaho. Ang gusto nating mangyari, bigyan sila ng tamang sweldo, tamang benepisyo, para magkaroon tayo ng isang army ng mga eksperto na talagang nakatutok sa pagtulong sa mga magsasaka. Yung pangalawang reseta, yung BAC, para naman to sa mga magsasaka. Ang problema kasi, watak-watak sila, maliliit, mahina ang boses sa merkado. Ang gagawin ng BAC ay pagsama-samahin sila para maging isang malakas na kooperatiba. Para imbes na isang tingting, magiging isang buong wali sila. Mas malakas, mas may laban sa negosyasyon. At aayusin din nito yung gulo sa gobyerno. Sa ilalim ng plano, malinaw na ang papel ng bawat ahensya. Ang Department of Agriculture, sila yung magbibigay ng suporta at pondo. Ang Cooperative Development Authority naman, sila ang magiging regulator o parang pulis na magbabantay. Wala nang turuan. Pero kailangan nating tandaan, hindi ito magic.
Hindi ito one-time big time. Ito'y isang hand-holding program na tatagal ng 3 hanggang 5 taon. Aalagaan talaga yung mga kooperatiba. Mula sa simula hanggang sa kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa bilang isang matatag na negosyo. Siyempre, may tanong, magkano yan? Ang tansya ay nasa 18 billion pesos. Mukhang malaki, no? Pero ang pananaw dito, hindi ito gastos. Isa itong investment. Investment para sa seguridad ng pagkain nating lahat at para palakasin ang mismong gulugod ng ating ekonomiya. So okay, may diagnosis na, may reseta na. Ang tanong, kung susundin natin to, ano ang prognosis? Ano yung pwedeng mangyari? Ano yung kinabukasan na naghihintay? Ang vision? Isang total transformation. Mula sa mga magsasakang survival mode lang lagi na nagtatanim para lang may makain, magiging mga tunay silang agri-entrepreneur. Sila na ang may hawak ng kanilang negosyo. At kapag nangyari yan, sila na rin ang magsisiguro na may sapat tayong pagkain. Hindi na natin kailangang umasa pa sa importasyon. At dito talaga bumabalik ang lahat. May kasabihan, di ba? When the backbone is weak, the nation cannot stand. Ang mga magsasaka natin ang gulugod ng ating bansa. Kapag mahina sila, hihina tayong lahat. Kapag malakas sila, tatayo tayong matatag bilang isang bansa. Kaya ang pinaka-goal ng lahat ng ito ay simple lang. Pagdugtungin na yung nasirang tulay, ibaba na natin yung mga plano mula sa papel at dalhin sa lupa. Mula sa pagiging puro drawing, gawin na natin itong totoo at kapakipakinabang sa ating mga bukid. So ayan na, nakasulat na ang reseta, kompleto, detalyado. Ang huling tanong na lang, iinumin ba natin yung gamot? Meron ba tayong political will at determinasyon para gawin to? Yan ang tanong na kailangan nating lahat sagutin.